idol, meron tayo ditong Angkor Tank RPM 3000.2. Ayan. So dinala sa atin ni sir for maintenance. Ayan. And siyempre for revise na rin. So papasilip natin yung kanyang loop. At saka sukatin natin yung kanyang transformer. Pasensya nga pala doon sa last video natin regarding doon sa kinompare natin yung Challenger at saka sa Audiomaster. So mali yung term na ginamit natin sa pagsukat. So instead na centimeter, inches po yung nasabi ko. Kaya nagtaka yung ibang mga viewers natin na wow, napakalaki ng transformer, 21 inches. Buti na lang nag-comment yung mga ibang nakapansin. So maraming salamat po sa inyo mga idol and shout out po. Okay, so silipin lang natin to ng konti, yung laman nitong RPM 3000.2. Baka nagugustuhan din po ninyo itong Angkor Tank. Yan. Okay, silipin natin. So very common po yung panel ng ginagamit itong RPM Angkor Tank, no, mga idol. Ayan, so yan, no. So very common lang siya. Yan. So ito po yung kanyang laman. So napakalaki po ng transformer. So sukatin natin mga idol. So hopefully makapagbigay na tayo ng tamang terms dito. Ayan. Okay, so yung laki ng kanyang transformer mga idol ay nasa 9 inches or nasa 23 cm. Ayan. So tama na po So 9 inches. So napakalaki kung tutusin. Tapos medyo maiksi lang po itong amplifier na ito mga idol. Hindi siya katulad doon sa sa Audiomaster. So 26 inches lang po yung kanyang haba. Ayan. So standard naman itong laki, nasa 17.5. Ayan. Okay, so ito po yung kanyang itsura mga idol. So halatang hindi talaga na maintenance dahil ayan, punong-puno ng alikabok. Ayan, oh. So punong-puno siya ng alikabok. So yan po, pagdating sa capacitor, 16 pieces yung gamit niya na capacitor. 80 volts, 22,000 microfarad. Ayan. So MGL yung power transistor nito mga idol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 piraso bawat channel yung gamit na MGL. Tapos yung kanyang MOSFET, so naka 3 step po ito. So 3 piraso per step yung gamit. Ayan, 3 sila. Ayan. So blocking diodes. Ayan. So napakaganda ng pala diodes nito na ginagamit, Infinom. Ito rin yun po yung ginagamit ko na diode at MOSFET Infinom. So maganda ito. Quality at saka durability maganda. Durable siya yung kanyang diode na ginagamit. So bilib ako sa brand na yan ng Infinom. Ayan, so ito po siya. So grabe talaga pagdating sa transformer. Busog na busog kayo talaga dito mga idol. Ayan. Okay, so ayan. So kung gusto ninyong umorder ng ganitong brand, so pwede naman kayo mag-direct sa akin. Pero si Angkor Tank meron naman silang sariling Facebook page. So pwede kayong dumirect doon sa kanila mismo. So para kayo na lang mag-uusap siyempre sa presyo. So dito sa Angkor Tank, pinopromote naman natin siya sa aking channel, pero di naman tayo nagkakaroon ng bayad galing sa kanila. So yung sa akin lang is tulong na lang din, para makilala pa sa market, sa sound industry yung brand na ito. So kahit di tayo binabayaran ng Angkor Tank sa promotion, walang problema yan. So dahil meron namang dumadala sa atin dito, nagpaparepair ng mga customer. So minsan nire-refer din tayo ng Angkor Tank mismo na dito ipaparepair yung kanilang mga amplifier. So nagpapasalamat din tayo doon. So parang tawag doon. So refer lang din, no? Pag merong nagpaparepair. Yan. So sa ganitong klase mga amplifier mga idol, so brand name lang talaga yung nag-iiba. So yung laman, so halos the same lang. Halos the same lang po yung mga
design ng circuit nito sa ibang mga brand ng amplifier. So ito na po kasi ngayon yung sikat na design ng amplifier dito sa atin pagdating sa battle. So ito na po yung madalas ginagamit, yung ganitong klaseng design circuit nya. Yan. Okay, so di ko lang alam bakit ito nagustuhan ng kasi ito lang naman yung madaling i-customize yung power supply. So madali siyang pataasan ng power supply. So tingnan nyo ngayon hanggang 200 volts na po yung supply na ginagamit ng mga amplifiers. Ayan. So ayan. So napakadali siyang i-upgrade kumbaga yung power supply dahil gumagamit lamang ito ng 15 volts yung differential, tapos the rest sa high rail na po. So walang kinalaman yung differential sa voltage, kung ano man yung voltage dyan sa high rail na bumabato. So wala siyang kinalaman, so hindi siya affected. Pero once na masira yung differential nito, apektado yung sa high rail nya. Kasi dito is siya yung nagko-control ng biasing, no? Offset, so dyan nagko-control, so apektado siya. Okay, so ayan. So for ano lang to ni sir, for maintenance, tapos i-adjust natin yung gain kasi sabi niya medyo mataas daw yung gain. So try natin kung try nating babaan yung gain niya. Kasi sabi niya konting pihit lang daw, napakalakas na. So maganda, no? Dahil konting pihit pa lang, napakalakas na ng amplifiers. Pero pag power amp kasi mga idol, hindi pwedeng ganun. So kasi mga power amplifiers dumadaan talaga sa mga processors natin. So processing, so napakataas po yung processing natin sa mga processors. So pagdating sa amplifier, kung naka-high gain na po yung amplifier natin, syempre kung ano po yung processing natin doon sa mga processors natin, ano na, kumbaga sira na pagdating sa amplifiers. Dahil hindi natin syempre maano ng maayos, kasi kunting pihit pa lang sa volume, magkakaroon na siya ng distortion. Ayan. Okay, so ayan, linis-linis lang to mga idol. Tapos try natin i-revise kung pwede, i-revise natin. Kaso wala na, tinanggal na dito yung ibang mga components dito. Nakaano pala, meron pang history ng ano dito repair. So meron siyang history ng repair. Ayan. So tingnan lang natin mga idol kung ano po yung pwede nating magawa dito. Okay, so sabi ni sir, kung gumagana naman yun lang naman yung problema nyo, yung sa gain. Ayan. Ayan po mga idol, bibigyan ko na kayo ulit ng update dito regarding sa Anchor Tank pag nalinis na natin. And may adjust ko na po yung kanyang gain. Siguro sa buffer magkaroon tayo ng adjustment doon, kasi dito sa main amp syempre nagano lang naman siya ng signal. So nagde-depend naman siya ng signal doon sa ibabato ng buffer. Ayan, so maraming salamat Gusto niyo ng Anchor Tank amplifier, so visit nyo na lang yung Anchor Tank Philippines. So meron silang sariling Facebook page. So contact nyo na lang doon. Tingin ko mga ganitong klaseng amplifiers, pag walang stock syempre, maghihintay kayo talaga ng order. Ayan, so pagdating naman sa mga challengers amplifiers, so contact nyo naman ako mga idol. PM nyo na lang ako directly sa aking Facebook account. Meron tayong link dyan sa description sa baba. So paki-direct PM na lang po sa gustong umorder ng mga challenger. Ayan sa likod ko, challenger amplifier. So yung pinaka bestseller natin 7.5 saka 10K, yung bestseller natin na model ng challenger. Meron naman nag-inquire sa atin ng mga warrior amplifiers ng challenger, warrior. Yun po yung pinakamalaki ng challenger, yung warrior amplifier na napakalaki. So syempre medyo mas mahal lang yun na po. Ayan, so 50K meron nag-inquire sa atin. So hopefully matupad lahat yun, dahil nag-iipon pa yung mga natin, customer natin sa mga gustong umorder. Ayan, so thank you very much mga idols. Hindi pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and paki-click po na notification bell para updated kayo sa susunod na video.